na tawagin siyempre, recognize si Madam Joliet Francis. Siya po yung zone leader, coordinator ng Zone 19. Siyempre, kasama din po dyan ang puwersa ng Pasay, no? At didis talaga ito kahit saan mo tingnan, mga galaw, mga kilos, mga pananalita. Mga kaibigan, ang binabanggit ko po, wala pang iba kundi si Mr. Leo Reyes. O si Kuya Ons, mas kilala po siya dyan. At siyempre, tawagin po natin ang tahimik lang gumagalaw, pero mapagkawang gawa. Mga kaibigan, ang akin pong binabanggit, wala pong iba, kundi si Ate Baby So. Isa po yan sa mga conveners natin. At siyempre, ito ang aking punong barangay na talagang kahit saan mo ibangga sa buong 201 barangays, nag-iisang Kapitan Boyki Maman. At siyempre, andyan din po, no, ang naglingkod na ng 3 termino bilang konsihal ng lungsod ng Pasay. Ang magaling na doktor, wala pong iba, si Doc Arvin Bong Tolentino. One kgs. At siyempre, small bacterial daw. Oh, talaga naman, totoo naman yan. Ang ipinagmamalaki ko, pinagmamalaki na lahat. Nagsilbi na rin ding konsihal ng lungsod ng Pasay. Wala pang iba, kundi si Ma'am Enid Wawi Manguera. So sila po, mga kaibigan, mga kababayan, ang ating pong mga conveners sa hapon ito, dito po sa Sama-Sara tayo, tapang at malasakit upang mangyari maisaganap ang pagtitipon na ito. Sabi ko nga kanina, mas mainam na hong nakakauna, kaysa tayo po'y naghahabol. At dahil po dyan, gusto kong tawagin si Sir Lino Reyes para basahin, ipaalam. Although may mga kopya na po ang bawat isa, kung hindi ako nagkakamali, ang press release po ng Sama-Sara tayo. Hello. Medyo hindi ako sanay na may binabasa. Magandang hapon po sa lahat, sa mga nakarating, sa mga dumating dito, sa mga vloggers, sa hinahangaan kong media na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, SMNI. Thank you po. Sa mga kaibigan natin, sa mga seniors, sa mga dating mga oposisyon na prinsipyo paninindigan, maraming salamat po sa inyo. Sa mga kagawad na dumating, na may mga prinsipyo, pag-inindigan, thank you po. Maraming salamat sa inyo. Sa mga LGBT, thank you din po. Sa mga team maganda, kahit po sa team pangit, thank you din po sa inyo. Mamaya po, meron tayong pagkanta. Isa po sa celebration natin ngayon, yung birthday ni Tatay Digong. 81 na po siya. Mamaya po, sabay-sabay po sana tayong kumanta para sa kanyang kaarawan. Hindi man niya tayo nakikita, pero nakikita ng Diyos yung ginagawa natin sa kanya, na ang Diyos alam kong humahanga sa dating presidente dahil napakahusay po niya. Babasahin ko lang po yung press release namin. Pagbasa ng pahayag. Mariing ipinahayag ng aming hanay ang aming paninindigan sa mga mahalagang isyong kinaharap ng bansa sa kasalukuyan. Una, kami ay naninindigan ng no to impeachment. No to impeachment. Bilang panawagan para sa pagkakaisa at katatagan ng pamahalaan sa gitna ng hamon ng kinaharap ng ating bansa.
Naniniwala kami na ang mga prosesong ito ay dapat gamitin ng lubos na may pag-iingat at hindi bilang kasangkapan ng politika. Ikalawa, aming isinusulong ang pagkapanalo ng ISD sa 2028 bilang bahagi ng mas malawakang layunin na makakapagtatag ng isang pamumuno may tapang at malasakit at tunay na serbisyo sa mamamayan. Kasabay nito, aming kinokondena ang pinakamalalang uri ng korupsyon sa gobyerno ngayon. Kapwa sa pambansang nasyonal at lokal na antas. At patuloy na pag-iran ng katiwalaan ay isang malaking balakid sa pag-unlad ng ating bansa at sa kapakanan ng bawat Pilipino. Partikular namin tinutukan ang mga issue may kaugnayan sa Ghost Flood Control Project na hindi epektibo o nagiging sanhi pa ng mas malalang pagbaha. Buhay na nawala at nasa panahon ngayon wala pa ding nananagot na may sala. Alam niyo po sila paglilihis. Wala pa po nananagot. Sabi po ng ating presidente, bago daw po magpasko may makukulong. Apay, ngayon ipapako na uli si Kristo, may binigay siya na uli, wala pa rin yung nakukulong. Darating na uli siya sabi ng Pasko, isisilang na uli si Kristo, wala pa rin yung nakukulong. Talaga ho nabudol tayo. Mga umano'y ghost project sa DPWH na nagdudulot ng pagkaksaya ng pondo ng bayan. At ang kontrobersyal na paleta issue na sumasalamin sa kakulangan ng transparency at pananagutan. Dagdag pa rito, aming kinikilala ang epekto ng giyera sa mamamayan. Lalo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan sa trabaho, at pagkalahatang paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino. Sa huli, nananawagan kami para sa tunay na good governance. At dito namin nakikita sa susunod na ating Presidente, Inday Sara Duterte. Isang pamahalaang may pananagutan bukod sa publiko at inuuna ang kapakanan ng mamamayan higit sa pansariling interes. Panahon na upang manindigan, magkaisa at isulong ang isang gobyernong tapat, mahusay at makatao. Tayo pong tumayo, magsama-sara tayo. Magsama-sara tayo. Sama-sara tayo! Maraming salamat po muli. Salamat po, Sir Lino. So nabuksan kung ano ang mga issues na ngayon ay nagiging malaking balakid para sa ating sa lipunan. Ano po? Kaya